Welcome back, kaibigan. Ngayon ay Wednesday. (7:41) ng umaga, eksaktong 7:41 ng umaga, Enero 21, 2026. Kay bilis ng panahon na matatapos ng Enero at papunta na tayo sa papunta na kami kung saan man kayo parte. Kung nasa Pilipinas kayo, eto papunta na kami sa Pebrero, kung saan malamig pa rin, palamig pa ang panahon dito, winter. Kalagitnaan ng January, February, Pebrero, yun ang panahon na dito, at least dito sa amin sa Ontario, kung saan makakaranas kami ng mga halo-halo na, lalo na yung mabibigat dahil napapaligiran kami ng malalaking lakes dito, mga Great Lakes namin dito, lawa kumbaga sa atin, malaking lawa, di ba? Ay yung nagpapabigat ng mga snow. May parating kaming snow ngayon, mga ilang oras ang ramdam ko na at may halo siyang tubig. Ewan ko, nakikita nyo sa lente, ramdam ko na. Ito yung kung wala kayong gloves at kahit ngayon ay -12 degrees ngayon, pero dahil walang hangin, hindi masyadong at least kaya ko. At doble ang mararamdaman ninyo kung may hangin. Ramdam nyo kagad, ilalagay nyo kagad yung kamay nyo sa bulsa at magga-gloves kayo. Puprotektahan nyo. Isang tip, kung makarating kayo dito, ito sa mga nanonood sa akin sa Pilipinas na hindi pa nakakaranas ng tunay na winter. Minsan, maalala nyo itong sasabihin ko sa inyo, may pagkakataon na nababasa ang gloves sa hindi wasto na gloves. At kung may mga circumstance na kahit magandang gloves nyo, kahit wool, minsan tatanggalin nyo kung ano man ang rason. Magtatali kayo ng sapatos, ng bag, ng garbage bag o kung ano. At once na malagyan ng babasa ang inyong kamay at humagupit ang hangin, napakalupit no, nakakagat talaga sa inyo, maaaring risk of frostbite, yung talagang masisira yung mga tissue ninyo. Kaya sa ganung pagkakataon, minsan at wala kayong mapuntahan, wala kayong kotse, bahay, wala kayong masilugan, ang gagawin nyo, ilalagay nyo ito sa kilikili ninyo, yung kusama parting mainit. May panahon noon na naalala ko na wala akong puntahan at aking 2 gloves. 3 gloves ko lagi, kaibigan, at yung isa ay napakahusay, wool. Ang wool kasi nagbibigay yun ng insulasyon. Nagbibigay init pa rin. Hindi na nagbibigay init, nagpapanatiling regulated, tama yung temperatura ng inyong kamay. Sa kaya niya. May limitasyon din yun siyempre. Pero napakaganda kung talagang makako kayo ng pagkakataon, saliksikin niyo at hanapin niyo ang wool. Hindi to sagot sa lahat, pero ito yung pinakamabisa. Again, sa mga circumstansya, 99% itong magsasalba sa inyo. Kilikili, leg, lala ko noon. Wala akong puntahan, ayaw kong buksan yung aking coat at napakalamig noon. So ginawa ko, dahil meron akong buff, ang tawag na neck warmer, neck gaiter, yung parang panyo pero paikot siya, scarf. Isang tube lang yun Parang beanie pero may butas, kaya nasusuot nyo sa leg nyo. Lagi kayo magkaroon nun, lagi kayo magdala. Pag lalabas ako, lagi ako meron nun. Additional na pwedeng maging hoodie yun, maging maskara, bakalaba, pwede rin maging guantes, basta magandang uri. Kung talagang mag-uumpisa kayo, polyester, mura yun,
okay lang. Pero as you grow, as you move, as you gain experience, and as you gain knowledge, di ba? Gain experience, gain knowledge, at nagkaroon kayo ng mga budget ang iniisip ko. Mapag-ipunan ninyo ay kumuha kayo ng magandang merino wool o isang tipong wool, kahit yung ordinary lamb wool. Alright? Makakatulong sa inyo. Nararamdaman ko na sa balat ko na ulan siya ngayon, kaya mapapalaban ngayon ng mga motorista dito sa Toronto at Kalakhan, Toronto. Yung nga, nilagay ko dito kasi mainit ito. Kung titingnan ninyo, mainit lagi itong ating leg. Nilagay ko dito at naghintay ako. At nung bumalik yung dugo at uminit-init yung kamay ko, saka ako inilagay ko sa bulsa ko. Nagbinalot ko ng may mga extra ako nga pala kaibigan na medyas na yung galing sa Costco, yung merino wool na blend lang yun, pero na-cover ko na yun eh. Binutasan ko yun, ginupit ko yung mga dulo nun at nagsilbing parang nagsilbing guwante sa akin at napakabisa. Ang rule lang nung kailangan huwag nyo mabasa. At kung mabasa, at least may merino wool yun. Basta huwag nyo mababasa. Nasa na ako, naglalawig na ako, ano? May parating kaming snow dito. 4 inches lang siyang prediction sa Toronto. A little over dito sa amin dahil mas norte kami ng Toronto. At mas malamig at papalo ang weather. I'm sure sa mas norte mas malamig pa ron. Ngayong weekend ay aabot ng mga minus 30 plus dito sa Toronto. At sa amin mas ilang pang sentigradong mas malamig dahil norte nga kami. Kaya I won't be surprised kung pumalo yun ng close to minus 40, which is sa mga norte ay ordinary na yun na dumarating. Maglilinis ako ng mga paligid dito, pala, maling gamitin ko yung snow blower. Gusto ko lang gusto kong bumati sa inyo. Tuwing Miyerkules nagtatapon kami ng basura. At itong ginawa ko, papakita ko sa inyo. Basura ngayon, recycle at yung tinatawag na green bin, kung saan yung mga perishable, mga ulam nating nasira, prutas, at even yung mga shredded na mga papel ay doon inilalagay sa berdeng bin namin, container, at nire-recycle. Or may Pilipinong nagpipick up dito at laging binabati ako. Kaya yan, magandang relasyon, kaya natutuwa ako. Talagang mga Pilipino pag nagkakita ay magandang trato sa isa't isa. Naalala ko kaibigan yung mga anak ko nung may Pilipina na nasa cafeteria ay sa kolehiyo. Ito pala si Juniorita, nasa kolehiyo siya, meron nagtatrabaho sa cafeteria na isang Pinay. Sabi niya, "Anak, Pilipina ka ba?" Sabi niya, "Are you a Filipina?" Sabi niya, "Opo." Sabi niya. Nakakaintindi naman ang anak ko ng Tagalog at nakakapagsalita. Nakakaintindi. At talagang inaalagaan niya yung anak ko, binibigyan ng mga extra mga pagkain. At pagdating naman, nag-usap kami ni Juniorita, kinakwento niya sa akin, mabait daw yung Ale, mabait daw yung ang tawag sa kanya, "Anak, ito pa." Sabi ko sa kanya, "Anak, yan din sigurado ang trato niya sa kanyang mga anak or apo." Ganyan tayo mga Pilipino. Once na makita yung mga kababayan, ay mabuti tayo. Of course, hindi lahat. Pero ito lang, nagdadatingan yung mga tao. Pero maganda ko galing sa isip mo yon. Ay kaibigan, ito na yung basura. 5 minutes na.
Ito yung aming basura. Ito yung green bin. Ang rule kasi dyan, kailangan hindi 40 pounds lang yan ang limit. Eh, syempre alam natin, nagbubuhat tayo ng mga weights. Alam natin ang limit, ang mga 40 pounds, 20 pounds, 30 pounds, 40 pounds, 60 pounds. Yan ay, pag may bigat na 40 pounds and over, hindi na napipick upin yan. Pero may option ka, kung talagang alam mong mabigat, ilagay mo yan sa ibabaw para hindi na mabuhat yung buong container. Ngayon, itong blue bin, yung mga recyclable, at ganyan lang. May isa pa kaming green bin. Pero hindi ko na dinadala, hindi ko na kinukuha, dinadala dito dahil okay na yan, nasa ibabaw naman eh. Ngayon kung magdadala kami ng isa pang bag, kailangan kunin yung ikalawang green bin para naman even. At kung gano'n ang pagkakataon at magaan lang yon, isang bag lang, maaaring ilagay ko na yun sa loob. Wala naman limit kung gaano karami, pero yung container talaga ay dalawa lang. Make sense ba? Kung puno na yung dalawang container at under 40 pounds at meron ka pa, pwede mong ilagay sa ibabaw. Yun ang ibig kong sabihin. At nandun naman syempre sa ibabaw nitong snow, yung aming basura. Dadagdagan ko pa yan. Kaya naisip kong gumawa ng video sa inyo. Hindi ideal to. Pero yung aking Jackson nandito dahil maya mga nagpapaayos sa akin. Wala yung bayad kaibigan, mga kawang gawa natin. At syempre yung mga kotse namin ng buong pamilya. Ayan yung aking mga abubot. May mga halaga pa yan kaya nandyan lang yan. Mga coolant na sealed sila at mga windshield washer. Kaya alam niyo naman, pamilya, malaking pamilya ni Mrs. T dito. Kaya pag nagpunta dito, parang pit stop itong ating driveway. At ano man ang kailangan niya, magbomba ng hangin sa kanilang gulong dahil sa tuwing babagsak ang temperatura ng 10 centigrado, nawawala ka ng 1 PSI approximately, give or take. At kailangan nila ng coolant, kung ano man nandito. Yung maliit na garahe na yan ay supply ko ng napakaraming mga gamit sa paggawa ng mga sakyan at makina. Kaya yan ang ating kumbaga yan ating makina para makakip up dito kay Mother Winter. Ay kaibigan, dito ko na muna tatapusin ang konting huntahan. Wow, hindi naman talaga ako lang pala nagsasalita, di ba? Alberta Clipper ang darating. Meaning yung malakas na hangin yun na papunta dito sa Toronto, dito sa southeast ang teka, kung nakaharap kayo sa akin, kung nakaharap kayo sa mapa ng Canada, sa kaliwang bahagi yon ng Alberta, medyo mataas ngayon, kaya ang dating niya papunta dito sa amin dito sa Toronto. May dala siyang hangin. At kasama nun syempre ay yung mga kung ano, sa lakas ng hangin na yun, maaaring magdulot din yun ng blizzard. At kung ano man yung kakukulan namin ng bagyo dito, kaya yung maaaring madala niya yung mga bagyong nasa kalsada dito nakakalat. Kaya maaaring magdulot din yun ng panganib kapag nasa highway kayo. Snow squall ang tawag doon. Kaya may mga termino dito. At kung dito kayo sa Canada at mabubuhay dito, ay dahan-dahan yung malalaman yun. Malalaman yung mga uri ng mga snow, uri ng mga bagyo, uri ng mga patak, kalidad, mga niebe, at halo-halo maring may kasamang ulan. May ulan din kami sa winter dito. Kaya ayun kaibigan, salamat Alberta sa pagbigay sa amin ng isa pang sa bagyo. 4 inches lang yon, pero dahil sa dulot nga nitong lakas ng hangin at maaaring nga kung matutunaw to at heavy snow to ay hindi matutunaw, more like soggy, ganoon, ay magdudulot din yun ng problema sa mga sasakyan. Ay, dami ko na paalam sa inyo. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.